So meron tayong Toyota Vios 2012. So ang issue ganito, nilapit ni sir sa atin. Umiilaw yung EBS, yung handbrake indicator niya kahit nakababa na po itong handbrake handle niya, no? So i-start natin, tingnan nyo guys kung yan. Naka-andar na tayo. Umiilaw yung check engine, EBS. Kahit ibaba ko yung handbrake, ayan, ayaw pa rin mamatay yung handbrake indicator niya. So mamaya kasi magkaroon din kayo ng ganitong problema sa Toyota Vios nyo. So isi-share natin. So ngayon mga boss, i-scan ko muna para malaman natin kung ano naging problema ng Toyota Vios ni boss na 2012. So i-scan muna natin mga sir para malaman natin kung ano naging problema nito, bakit sabay-sabay check engine, ABS, handbrake indicator, umiilaw. Dalawa kami doon ang magano din eh. Nagpapakilpag sa akin. Ito lang yun eh. So, tatay sa Ishan. Hanapin natin si Toyota. Right. And then okay. So, siya na, wala tagahawak sa camera natin. Punta tayo rito sa 16 pin. Vios tayo. Others. Nasa 2012 model. Yan. So, without the smart key. Okay. So, ngayon health report tayo mga boss. Yo, meron ng umilaw. Yan. So andito yung mga problema sa speed sensor niya. So sa C1402 malfunction in front speed sensor, left hand. So dito naman sa C1405 open short in front speed right hand, kaliwat kanan ang problema ng kanyang speed sensor. Ayan, so puro speed sensor ang naging problema. So nakaranas na rin ako dito mga boss. Pagka nasisira yung speed sensor netong mga gaitong Vios na 2012, nagkakaroon po ng sabay umiilaw yung ating check engine. Ito yung ano natin, gagawin natin mga boss ngayon. Sir, ito na yung problema. So dito sir, nakita natin ang malfunction mo, kaliwang speed sensor. Ayan, kaliwat kanan, puro pangharap po ang problema. Ayan o, si 1402 malfunction front speed sensor left hand. Left hand. Right hand na rin. Right hand na rin. Puro front ang may problema. Puro front lang. Yan ang kaliwat kanan speed sensor. May history ka na rin dati yung current, ayan. So talagang ano na siya, bumigay na. Ayan puro current po yan, yung kaliwat kanan mo. Kaya sumasabay yung ilaw ng check engine yan, tsaka yung sa handbrake. Okay. Pag nagawa natin yan, mawawala na yan sir. So puro dalawang sensor. Dalawang sensor po, kaliwat kanan. Tapos nagtataka lang ako sa Vios mo, sobrang vibration. Sobrang Lakas ng vibrate. Ano lang maintenance? Tinanggal ko kasi yung battery yung nakaraan. Nag-reset. Tapos hindi maganda yung reset niya. Kaya dapat itatakbo muna ng mga 15 minutes. Pag nag-reset yan sir, ng aircon. huwag ka muna mag-aircon. Hantay mo mag-automatic yung... Kaya ganyan. Alright. So yan po ang problema ng Toyota Vios natin na 2012. So kaya pala may vibration na yun. Mahalata yung mga boss. Papatong ko yung scanner ko, yung mapalag. Nagtanggal pala ng battery si sir. So ganito lang naman pag-reset niya mga boss. Paandarin nyo lang na hindi
on yung inyong aircon, antayin nyo mag-automatic yung aux pa natin. So pagka nag-automatic na po yan, kusa na hong babalik sa normal yung idling ng inyong Toyota Vios. So ito na yung ABS sensor natin or speed sensor. Yan. So replacement lang kaya ng ating customer ngayon. Ito mga boss, pagka sira rin to, hindi rin po gagana yung inyong speedometer. Pagka dalawa po ang naging sira ninyo dito sa ating ABS sensor sa pangharap. Kinakalas na ni Kalyabing Chamer. Ay, idol. Ay, mga idol. Nandito yan, idol. Nakatago. Yan. Baka mapanis din. So ayan mga boss, nakabit na natin yung kaliwat kanan na ABS sensor. So mamaya i-testing na natin to. Ito mga boss, pag palit kayo ng ABS sensor, tapos pag on nyo or pag start nyo ng inyong makina, hindi pa rin namamatay yung ABS natin, nag-reset na kayo sa battery, nag-reset na kayo sa scanner, tapos nakailaw pa rin, ang gagawin nyo mga sir, itatakbo nyo muna to para mamatay yung ating ABS, no? Pagkatapos nyo ikabit yung ABS sensor at naka-check engine pa rin mga boss, i-ano nyo lang, disconnect nyo lang yung negative battery nyo para mag-reset. Sa ABS naman mga sir, itakbo nyo lang para mag-reset ulit siya. So itatakbo nyo lang yan, kusa na lang pong mamamatayan pagka okay na yung ABS sensor natin. So ngayon mga boss, tapos na tayo. So tingnan natin. Yun, CBS. Tapos yung handbrake indicator, EBS. Yan po ang ginawa natin ngayon. So na-scan natin na kaliwat ka ng harapan ang may problema. So titingnan natin mga sir kung mapapatay na. Ayan, napatay na si handbrake. So dito mga sir, yung mga ganyang EBS, halimbawa nag-reset kayo sa battery, sa scanner, pero andyan pa rin naka-indicate yung EBS. Ngayon gagawin natin, itatakbo natin to mga sir. Tara sir, takbo natin. Pagmasdan nyo mga boss, yan, tatakbo natin yan para mag-reset. Takbo. Tingnan natin pag kung namamatayan yung indicator natin. Pag hindi, scan ulit. Yun, namatay si EBS. So natira natin check engine. Yung sa check engine mga boss ay kailangan lang natin i-reset yan, dahil naman po nag-check engine yan dahil doon sa pagkasira ng kanyang ABS sensor. Kasi nagwa-warning po yan pagka hindi gumagana yung inyong speedometer. Dapat pala nagdala ako ng tools na 10mm pang reset sa battery. Meron ako dyan. Meron ka dyan sir? Sige, ito tayo sa malawag na lugar. So okay na sir, no? Yung ABS natin solve na. Tsaka yung handbrake. So ABS yung ano na lang, check engine na lang. Tapos gumagana na rin yung speedometer natin sir, no? Oo. Ayan, okay na. Kung mapapansin nyo mga boss, gumagana na rin yung ating speedometer, kasi pag nasira yung ABS sensor ay hindi rin po gagana yung ating speedometer. Hindi ito sir, sinishare ko lang kasi maraming gumagamit sa atin ng ABS. Malaking tawag dito. Malaking tulong sir sa mga gustong mag DIY, gustong gumawa. Yung mga ganun nga, pag halimbawa nagpalit ka ng ABS, napalitan mo na, pag on mo, pag start mo, bakit meron pa rin? Yung mga ganun sir, gagawin nyo, itatakbo nyo lang po yan para mag-reset siya ng kusa. Fake yung nabili kong sensor. Gano'n? Oo, fake. Sino nagkabit nun sir? Ikaw lang din? Ako lang din. Okay. Gagawan mo lang ng sir,
kung may multi-tester ka. Tester mo lang. Tester lang namin. Siguro dito wala namang ano rito. No? Yan ba yan? Pwede rin siguro. I-reset ko lang saglit sa reset. Bukas na tayo. Andyan yata sa side ko lang ba dyan? Okay. Reset lang tayo. Sir, ako na sir. Okay. Kaya naman sir. Wala ba dyan? Wala sir. Baka nasip. Sa likod po siguro. So gagawin natin guys, reset lang natin yung check engine, no. So ayan mga boss, reset lang tayo. So yung ABS natin okay na. Tsaka yung sa handbrake indicator, so patay na po yun. So yung check engine na lang. Alright. Kasi may totally short. Po? Meron akong pang short. May pang short ako. May pa-short ka? Sige sir. Mas maganda. Yan. Okay yan sir. Dito. Yan. Galing ni sir. May DIYer talaga. Alright. Sir, tingnan natin. Alright. Yan, namamatay ng kusa si ABS. Yun. Right, so hindi mo na tayo mag-aircon sir para Oo, para bumalik yung ano niya. pwede ko na isara pa. Opo. Ikaw na mag-drive, sir? Idling, ano? Oo. Ganyan yan, sir, pag nagre-reset, tatanggal ng negative. Sir, na-solve na namin yung ano niya, EBS ang problema, tsaka check engine. Malapit talaga kasi si Rodjo. Hindi ako nagkamali ng pinuntahan. Yun, no? Mga 20 minutes, 10 minutes lang naman. Opo. Kailangan po umandar muna yung pan. So, babalik na po sa dating, oo. Kailangan wag nyo po muna i-aircon. Ganito talaga yung mga Batman. Oo. Pero napaka stable naman ito. Opo. Alam ko nga pati yung motor nagali rin ng Yung ABS, ABS pump. Napakamahal nun sir pag nagdadal. Buti na lang, hindi ko binuksan. Patay tayo doon. Buti na lang kamo, pina-scan ni sir. Dinala sa atin. Kaya, ang hinala kasi ni sir, yung ABS pressure pump na, tsaka yung module. Kasi nagpalit na ako ng sensor eh. Pero isa lang ang pinalitan mo sir. Isa lang kasi yun lang lumabas dati. Nagpa-scan din po kayo? Paskan ako Okay. para sigurado rin. Bakit ang bilis nang nasira, no? Hindi mo lang inabot ng Hindi, taon? pagka-scan ko, wala pa rin, hindi pa rin. Kaya ang sabi nung mekaniko, palit tayo ng bearing. Naku. Di palit bearing, ganun pa rin. Sinakbo na rin, wala pa rin. Wala pa rin. Sige, kaka, okay na. Huwag na muna. Huwag na muna tayo. Ay mga boss, sana nakapag-share kami ni Sir sa problema ng Batman niya na 2012 check engine, ABS, tapos yung handbrake indicator niya umiilaw. So na-solve na natin. Dalawang ABS sensor lang po sa pangharap ang may problema. Yan, ikot-ikot pa kami ni boss. Pero kung yung mga surplus, anong O kailangan mo lang sir, Okay lang i-tester lang talaga. Ite-test mo, kailangan pareho ng ohms Oo, reading. yung ohms reading. So hindi Para hindi mabago dun sa kanina ECU. hindi nga ako nakapag-video yung pag-testing ng ohms reading. Dapat pala na napakita ako rin. Oo, sayang sa ulitin mga sir.
pare-pareho naman yun ha. At least mga 2 ohms. Oh, mga 2 ohms yan. Ito, papuntang ano na to? Ito sir, papunting Molino to pag dinire-diretso mo. Yung sa mga river drive, nakakadaan ka na ba? Hindi pa. Ito sir, yung pakaliwa na yan, papuntang Ebia yan. Dangari, ulusot niyan. Dito, pag kumanan ako dyan, dyan lagi ako nagro-road test. Yan. Dito sa kabila. Ah, Ano dito tayo? Pwede sir? ba umikot Oh, doon? pwedeng umikot sir. Doon ang labas mo sa kabila. Hindi ano. Kung dito tayo dumaan sana, okay lang. Balik na lang tayo siguro. Sa kabila. Oo. Ito, two-way to. Ito, one-way lang papasok. One way lang. Dapat pala sa kabila tayo. Pare. Okay lang. Balik na lang tayo. Ng ilaw. Malinis na Malinis na. Kanina maraming mancha. Madumi. Madumi. Manchado. Ilang taon ko rin yun. Taon na rin yun, sir? Oo, yung isa, yung ABS na yun. Yung 1 year limit. 1 year na. Yan, dito lang tayo ikot. Dito ako nagro-road test lagi sir. Makikita mo sa video ko lagi ako dito. Yan, coffee project na yan. Susunod yung aircon ko mahina na. Wala na rin lamig sir no. Palitan na ng compressor. Alright, so tapos na tayo. Yes. Isang happy customer na yun. Happy customer. Ayan sir, okay na yung ano natin. Alright.